Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bike Imus branch dito sa tapat ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway. So for this video naman po, bibigyan ko muna kayo ng short update dun sa kinabit namin na Pogno Ghost na direct mount MTB crank at saka yung 4080 na Goldix na 1 by narrow na chainring ano, 4080. So di ba nga sa mga nakapanood sa video ko previously, yung 2x setup ko sa MC Tremor ko, ginawa ko ng 1x setup nga para dun sa pang-laps ko sa Bermosa at saka sa Villar City. So sa mga hindi pa nakapanood yung video na yun, nilalagay ko na lang yung link sa description box below. Yun ang una, no? Yung sa update sa Pogno Ghost at saka sa Goldix na chainring. Pangalawa naman, i-share ko sa inyo kung paano mag-setup ng MTB para makuha ninyo yung pinaka efficient na aero position, which is yung time trial position. So nasabi ko nga dati sa luma kong video na yun talaga ang pinaka most efficient na aero position, yung pang time trial wala nang iba yun. Actually dapat i-video ko yan sa Bermosa kanina, pero since na dumiretso ako dito sa bike shop, so dito na lang, no? So magsimula muna tayo dun sa crankset ko. Yun nga, no, nakakabit na yung Pogno Ghost at saka yung Goldix na zero offset daw, pero feeling ko hindi offset to kasi nga lang to siguro mga 1.5 mm lang to na clearance. Yan, maliit na maliit pasensya na guys, hindi ko masasabi kung sumasayad o hindi kasi nung kinabit to na accidentally kasi na parang na-rub to kaya meron pa rin yan parang before na magamit ko to, nagkaroon na yan ng scratches na scratches na minimal. So di ko pa kasi nalalagyan ng nail polish yan kasi wala akong oras Yan. So sa susunod na lang na video doon sa next update video ko, no. Dito naman sa crank bolt na nakalagay dito sa loob, kasi nga yung mga negative feedback na nare-receive ko dati nung bagong bili to, yung bolt doon sa loob, yung crank bolt nababali. Pero since naman na unang ensayo ko nung Tuesday at saka kanina na Thursday at saka bike to work, syempre lagi naka heavy gear yan dahil nga maliit na yung sprocket. So, kumbaga medyo medyo na-tested na to sa torque, no, yung pang heavy gearing. So far okay pa naman yung okay pa naman yung crank bolt, wala pa naman issue. So nung Martes, yung unang try ko na mag-itsa, tapos pag check ko dito sa bike shop, medyo umaalog medyo umaalog, tapos hinigpitan namin ulit, nilagyan namin ulit ng thread, yung thread lock, no, na binili ko sa Robinson. Then nung ni-ride ko kanina, then pag uwi ko, wala na yung konting alog dito sa crank arm dito. Yan kasi yung nagsa-source ng alog nung previously, no. Pero ngayon wala na, okay na yan. Ano pa yung yung ibang hindi ko na mention. Ito, yan. Malaki ang pakinabang ko dito sa CTTO na to kasi nga yung original na Pogno Ghost na takip nito, hindi yung hex na butas yung parang start nga na tinutukoy ko. Mahirap maghanap kasi ng parang remover para doon, no. Kasi nga ang ginawa namin dati sa Big Birds nung bukas pa yon, screwdriver na flat screw. Ayun. Tapos nung pinalitan ko to, okay na. Kasi nga marami namang nabibiling ganitong klase na Allen yung Allen wrench na ganito yung size Yan. Yung so far okay pa naman. Apart lang doon sa dito sa clearance dito. Hindi ko pa masabi kung nagkakaroon ng contact dito, no. Pag may time ako, lalagyan ko ng nail polish yan. Tapos pag nag-ride ako, kung nagkaroon ulit, ibig sabihin may contact. Pero tingin ko naman hindi kasi wala naman ako nakitang bago, no. Pero mas sure na gawin ko yung sinabi ko kanina. Lalagyan ng nail polish, so i-ride ko ulit sa Bermosa. Yan, so ito nga yung short update dito. Yan. Then next naman, paano mag-setup ng Aerobar Rigid MTB, no, para makuha yung optimal na time trial position. So mag-start muna tayo dun sa dito pala, diyan sa
Yan dito sa sa saddle, no. So kung napapansin niyo, yung saddle, yung tip ng saddle nakatapat na doon sa bottom bracket cell. So tignan natin, no. Yan, magkatapat na nga, no. Dito sa angle nito, yan, magkatapat na. Yan. Kaya ako ginawa yan dahil sa pag ganito kasi yung position ng saddle, mas maganda yung power transfer pag pumapadyak, no. Actually sa UCI, sa rules and regulations ng UCI, bawal to eh. Dapat ito naka-atras pa yan. Siguro mga 2 cm or 1 inch, no. Yan yung regulation yan eh. Pero since na syempre retiro na ako sa time trial at saka wala namang di naman pwede to isali sa mga UCI na time trial kung meron man dito sa Pilipinas. Ngayon naman wala naman akong nakitang ganun. Para sa akin okay na to. Yan, pwede to. Yan, so una nga yung position ng saddle, no. Then next naman yung seat height. Yung seat height naman kasi kung ano yung seat height na preferable sa bawat gumagamit, no. Hindi naman porket ganito kataas yung seat height ganito rin sa iba kasi magkakaiba tayo ng haba ng binti, no. So kung titingnan naman natin yung level ng saddle doon sa level ng cockpit, yan. Siyempre dapat mas mababa doon sa sa cockpit. Kasi pag sobrang taas yan, para ka na rin naka-incline yung position, no? Kaya kailangan mas mababa dito pa rin. Mas mababa dito sa cockpit kaysa dun sa saddle. Yan. Pero dati kasi, no mga 90s, masyadong mababa yung cockpit noon eh. Pero habang tumatagal nga, tumataas na. Yan, katulad dun sa Aerobarigid MTB ko dati. Kasi nga, yung Aerobarigid MTB ko dati, ginagaya ko dun sa mga yung setup dun sa mga nakikita kong mga naka-time trial bike, no. Kasi dati kung gaano kababa yung mas mababa kasi yung cockpit no dati kaysa ngayon. Pero since nag-evolve na yung position, nagiging mas efficient na. Kaya ito na yung naging position which is medyo tumaas na, no. Kahit na medyo tumaas na to, mas mababa pa rin to. Yan. Yan, katulad nito. Yung stem ko dati sa Aerobarigid MTB ko, lalo na yung 26er ko dati, naka-negative 35. Dito, ngayon, ano na lang to? Negative 7 na lang. Yan, negative 7 na lang, no? Then, dati kasi, yung aerobar ko, itong pads na to, dati kasi, halos dikit na dito sa handlebar. Ngayon naman, recently, ang ginawa ko, bumili ako ng riser. Ito yung riser. 20mm yan. So, nagkaroon ng rise ng 20mm. Yan. So, ang nangyari dyan, mas naging aero na, then, mas naging comfortable pa, no? Kasi nga, medyo tumaas na yung hip angle, tapos hindi na masyadong strain sa lower back, hindi ko tulad dati. Kasi dati, nung masyadong bababa yung cockpit, masyado akong nakayuko masyado eh. Kaya kailangan kong umangat yung ulo eh. So yung position ko dati yung naging position ko dati. Pero na-adapt ko naman yan, pero mas maganda ngayon yung ganito. Kasi nga sa ganitong position, yung kamay ko mas malapit na dun sa mukha ko, no, kaysa dun sa dating naka 90 degree. Ganun yung dati. Then nung nag-start ako mag Aerobarigid MTB setup noong 2009, ang angle ng aerobars ko noon was yung naka-horizontal. Yan. Kaya naging horizontal dati kasi nga, yun yung dating most efficient na angle noon, no? Kasi yun yung mga nakikita ko sa mga time trial events noon. Nakita ko yun ng mga kapanuhunan nila Lance Armstrong pa noong 2005, no? At saka yung mga nakikita kong ITT championships nung nananalo pa si Fabian Cancellara at saka si Tony Martin. Lahat ng aerobars nila naka-horizontal. Yan. So, ganun naging angle ng aerobars ko noon from 2009 hanggang pandemic. Pero since nung nakita ko sa GCN at saka nakikita ko rin sa mga recent na mga ITT events na
Yun nga, yung mga angle ng aero bars nila nakaganito na, nakatingala na or naka-incline. At saka yung nasa GCN, na wind tunnel testing nila na mas aerodynamic efficient yung nakatingala yung aero bars kasi nga na-try ko na rin nung ginagamit ko na yung ganitong klaseng angle ng aero bars. Yung kasing forearms ko halos malapit na dun sa mukha ko, so mas lumiliit yung frontal area kaysa dun sa dati na naka-horizontal, kasi nung naka-horizontal yung braso ko naka 90 degree angle. So yung hangin papasok dun sa sa gitna ng ulo ko tsaka yung sa braso ko. Yun, medyo mas malaki yung frontal area nun eh. Hindi katulad nung nakaganito ngayon na nakatingala, mas lumiit na yung frontal area kasi dito pa lang nako-cover na eh. Nako-cover na dito. Yan, so yun nga yung yun yung setup na ginawa ko para makuha ko yung pinaka efficient na aero position, which is yung time trial position. Yan. So unahin ko lang muna recap tayo. Yung position ng saddle, yan, yung position ng saddle dapat nakatapat na doon sa bottom bracket shell para mas maganda yung mas efficient yung power transfer. Then yung sa cockpit nga, dapat mas mababa yung sa cockpit kaysa doon sa level ng saddle. Nagbabari na yan sa sa gumagamit kung gaano kababa, kasi nga yung old school dati masyadong mababa eh. Kahit na tumaas to kaysa dati, kita-kita natin na mas mababa pa rin to yung level niyang dito sa cockpit kaysa dun sa saddle. Then lastly, yun nga sa aero bars na dati ay naka-horizontal, mas aerodynamic efficient na yung nakatingala or naka-incline na angle, Yan. So para sa akin, yun yung setup na ginawa ko sa mga gusto igaya yung ganitong setup. Yan, hanggang dito na lang yung video ko. So kung meron kayong gustong malaman pa na hindi ko nasabi dito sa video na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below, So hanggang dito lang. So maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.